Salamat po sa inyo guys and God bless. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ng buong miyembro ng Divine Immortal Sect ang totoong lugar kung saan nakatayo ang kanilang sect. Nakita naman ni Wang Feng sa loob ng Divine Immortal Sect ang mga bakanting upuan para sa mga elder nito kaya nag-summon siya. Nalaman ni Wang Feng ang pangalan ng na-summon niya at ito ay si Yao Yu. Agad niyang tinignan kung ano ang kakayahan nito at ayon sa system ay si Yao Yu ang Palace Lord ng Shifting Flower Palace at tinaguri ang pinakamaganda at pinakamalakas sa kababaihan. Mayroon itong kultibasyon ng isang profound sovereign realm katulad ng kultibasyon ni Elder Zimen Piaozu. Nalaman ni Wang Feng na isang magandang babae ang paparating kaya naman inaabangan nito si Yao Yu. Hindi naman nagtagal ay lumabas si Yao Yu kung nasaan si Wang Feng at kitang-kita nito ang sexy at malalaking ang magandang Palace Lord ng Shifting Flower Palace. Nang makalapit na si Yao Yu kay Wang Feng ay nagbigay ito ng pagbati at respeto para sa leader ng Divine Immortal Sect. Sinabi naman ni Wang Feng kay Yao Yu na magmula sa araw na yun ay lagi na siyang nasa tabi nito. Kaya umupo si Elder Yao Yu sa upuan malapit kay Wang Feng ngunit mali ang desisyon ng loko dahil nang lamig ang hall kung nasaan sila nakaupo dahil ang kakayahan ni Elder Yao Yu ay yelo kaya gininaw si Wang Feng. Malamig na nga ang lugar kaya pinaalis na ni Wang Feng si Elder Yao Yu at pag-alis nito ay nangangatog naman si Wang Feng habang nakaupo. Samantala dahil ilan pa lang ang nakikitang cultivator ni Xuanxia sa Divine Immortal Sect kaya akala niya ay sila lang ang nasa loob nito. Ang pinto na pinakamalapit kay Xuanxia ay sinipa nito ngunit nang mabuksan ang pinto ay biglang nabalutan ng yelo ang paa ni Xuanxia kaya napaupo ito sa sahig. Habang nakaupo ay nakita nito ang isang babae sa loob ng kwarto at ang buong kwartong yun ay nababalutan ng yelo. Si Elder Yao Yu pala ang naroon sa loob at nagbigay babala kay Xuanxia na kung manggugulo ulit ay mamamatay si Xuanxia. Kaya sa sobrang takot ay dali-daling isinarado ni Xuanxia ang pinto ng kwarto ni Elder Yao Yu. Hindi makapaniwala na may isa pang profound sovereign realm ang naroon na kahit siya bilang Great Demon ng Yaori Empire ay natakot sa simpleng pagtingin lang ni Elder Yao Yu, ngunit hindi nagtagal ay umiral ang malikot na isip at naging manyak dahil nakita nito ang kagandahan ni Elder Yao Yu na kahit mahawakan lang ang katawan nito ay ayos na sa kanya. Makalipas ang isang araw, nagpunta si Ling Feiwu sa kwarto ng senior brother niya na si Li Qing para tuparin ang utos ni Wang Feng. Nagtanong si Li Qing kung bakit nagpunta doon si Ling Feiwu ng umagang iyon ngunit ang sagot lang ni Ling Feiwu ay humihingi ito ng pasensya. Sabay sampal sa senior brother niyang si Li Qing at ang kawawang si Li Qing ay bumagsak ng malakas sa sahig at ang gusali na tinutiluyan nito ay nayanig. Tinanong naman ni Li Qing kung bakit siya sinampal ni Ling Feiwu ngunit sa mga oras na iyon ay iniisip ni Ling Feiwu ang sinabi sa kanya ni Wang Feng bago siya nagpunta doon. Dahil pinagbilinan siya na ang senior brother niya ay may malakas na pangangatawan kaya gumamit muna siya ng 10% ng kanyang lakas ngunit ang senior brother niya ay nakayanan nito kahit na mortal pa lang at wala pang kultibasyon. Ilang saglit pa ay sinabi ni Ling Feiwu sa senior brother niya na ginawa niya yun para rin naman sa kanya. Noong una ay hindi pa naniniwala si Li Qing at ang iniisip nito ay inaagaw ni Ling Feiwu ang pagiging senior sa disipulo kaya gusto nitong mamatay siya para ang titulong senior ay mapunta kay Ling Feiwu. Kaya ipinaliwanag sa senior nito na ang may utos ay si Wang Feng at dahil mayroon siyang Immortal Black Spirit Tortoise ay gusto nito na mag-spar silang dalawa. Hindi makapaniwala si Li Qing sa sinabi ni Ling Feiwu kaya akala pa nito ay may galit sa kanya ang leader ng Divine Immortal Sect. Kaya sinabi ni Ling Feiwu sa kanya at tunay na mayroon siyang malakas na pangangatawan yun nga lang ay hindi pa ito activate. Dahil sa kagustuhang maging cultivator ay nagtanong agad si Li Qing kung paano ito ma-activate nang biglang sinipa ni Ling Feiwu at sinabing ma-activate lang kung bubugbugin si Li Qing. Nang malaman na ni Li Qing kung paano ito ma-activate ay nagtanong ito kung bakit hindi si Wang Feng ang magsanay sa kanya. Sagot naman ni Ling Feiwu ay baka mapaslang ni Wang Feng si Li Qing sa isang sampal lang kaya si Ling Feiwu ang inutusan nito. Habang sinasabi ang mga yun ay binalutan ng enerhiya ang kanyang braso at itinuloy ang pambubugbog kay Li Qing, samantala si Wang Feng ay nasa labas kung nasaan ang dalawa at pinagmamasdan ang nayayanig na gusali dahil sa mga malalakas na atake ni Ling Feiwu. Nasisiyahan si Wang Feng dahil may masipag na mga disipulo at hindi magtatagal ay ma-activate ang Immortal Black Spirit Tortoise sa katawan ni Li Qing. Sa lugar naman ng Ling Xiao Peak ay may sekta na tinatawag na Ling Yun Sect at sa bulwagan nito ay makikita ang Ling Yun Sect leader na si Chen Feng at ang mga elder nito.
Nang si Ling Yun Sect Great Elder Qia Wanfeng ay nagsabi sa sect leader na ang anak nito na si Chen Xin ay hindi kayang mag-breakthrough sa profound general realm. Dahil dito ay hindi makakalahok ang Ling Yun Sect sa Demon Silang Gathering na malapit ng mag-umpisa. Sinabi din nito na ang Ling Yun Sect ay tulad ng isang bahay taga-alaga ng matanda dahil ang mga nandoon ay talagang may edad na. Makikita pa nga na ang isa ay naglilinis ng kanyang pustiso at ang katabi nito ay parang ulaga na. Sumagot naman ang Ling Yun Sect leader na si Chen Feng na dapat ay makalahok ang Ling Yun Sect sa kahit anong paraan sa Demon Silang Gathering dahil ito ay hindi basta-basta pagtitipon lang. Sinabi pa ni Ling Yun leader Chen Feng na ang Demon Silang Gathering ay ang tulay para makapasok sa Yaori Academy na hindi dapat palampasin ng Ling Yun Sect. Sagot naman ni Ling Yun Sect Great Elder Qia Wanfeng na may utos na tanging ang mga kabataan lang ng bawat sect ang makikilahok sa Demon Silang Gathering. Sinabi pa nito na ang mga kabataan ng Ling Yun Sect ay nasa mababang antas lang ng Spirit Realm dahil doon ay hindi kayang tapatan ng mga malalakas sa ibang sect. Napaisip naman ng ibang mga elder ng Ling Yun Sect, ang iba naman ay nanghihinayan at ang Ling Yun Sect leader naman ay hindi makapagsalita dahil totoo ang mga sinabi ni Ling Yun Sect Great Elder Qia Wanfeng. Hindi nagtagal ay biglang tumayo ang leader ng Ling Yun Sect na si Chen Feng at nagtanong kung may mga naganap sa paligid ng Xingyao Mountain sa mga nakaraang araw. At nagkwento si Great Elder Qia Wanfeng tungkol sa pagkasira ng Ling family dahil sa marquee ng Chanling at ang anak na babae ng leader ay nakatakas at nagpunta sa Xingyao Mountain. Hindi naman malaman kung ano ang nangyari dahil hinahanap pa rin ito ng marquee. Ang leader naman ng Ling Yun Sect ay naawa kay Ling Feiwu dahil sa mga ginawa ng marquee sa kanila, ngunit hindi makatulong ang Ling Yun Sect sa Ling family kasi ang kalaban nila ay isa sa mga namumuno sa Yaori Empire. Bigla naman nagsalita si Great Elder Qia Wanfeng na may kakaibang nangyari sa Xingyao Mountain Range. May isang disipulo ang Ling Yun Sect na nakakita ng pag-breakthrough para maging profound general realm, ngunit dahil sa malayo ang kinaroroonan ng disipulo ay hindi na nito nalapitan pa. Nagkaroon naman ng ideya ang leader ng Ling Yun Sect na hanapin ang cultivator na sinasabi ng disipulo nila at hayaan na maging parte ng Demon Silang Gathering at manalo para sa kanila. Ngunit nagtanong si Great Elder Qia Wanfeng na paano kung ang taong yun ay mahanap ngunit kasapi sa malaking sect. Sagot naman sa kanya ni Leader Chen Feng ay kung nasa malaking sect ito ay hayaan na lang, ngunit kung nasa maliit ay patayin ang lahat ng naroon at isa siya sa Ling Yun Sect. Samantala dito sa Divine Immortal Sect naman ay ginamit ni Wang Feng ang kanyang mga points para makakuha ng porsyento ng lakas sa bawat elder na mayroon siya, pati na rin ang mga kakayahan nito. Matapos ang paggamit ng points ay ipinalagay na nito sa system ang lahat ng kultibasyon at skills na nakuha sa kanyang sarili. Ilang saglit pa ay nagawa na nitong magamit ang Flying Immortal from Heaven ni Elder Ye Gucheng, ang Holy Light Sword Dao ni Elder Ziman Piaozi at ang Bright Jade ni Elder Yao Yu, at dahil sa nakuha nitong mga kakayahan ay nasabi niya na mula sa araw na yun ay siya ang magiging huling pag-asa ng Divine Immortal Sect. Sa labas naman ng Divine Immortal Sect ay naroon si Great Elder Qia Wanfeng para tuparin ang utos ng Ling Yun Sect leader, at habang pinagmamasdan ang kubo ng Divine Immortal Sect ay ramdam nito na may profound general realm sa lugar na yun. Nang makalapit si Great Elder Qia Wanfeng ay nakita nito ang pangalan ng Divine Immortal Sect ay kawalang galang sa kanila dahil kahit na ang Ling Yun Sect ang pinakamalaking sekta sa Xingyao Mountain Range ay hindi magagawang magpangalan ng may immortal. Dahil nga may balak na masama ang pagpunta ni Great Elder Qia Wanfeng sa lugar na yun ay gusto nitong paslangin ang lahat ng naroon sa sect maliban sa taong may profound general realm. Ngunit hindi alam ni Great Elder Qia Wanfeng na may bantay sa loob ng kubo ng Divine Immortal Sect at biglang lumabas ang malaking kamay na gawa na enerhiya para atakihin ito, at sa mga oras na yun ay nagulat ang Great Elder ng Ling Yun Sect. Walang kadepe-depensang tinamaan si Great Elder Qia Wanfeng ng enerhiyang kamay na yun at tumalsik patungo sa batong malaki malapit sa kubo ng Divine Immortal Sect. Sa pagtama sa bato ay tumagos ang ulo nito sa kabila na halos wala ng malay. Hindi nagtagal ay nakabalik ito sa ulirat at galit na nagpakilala bilang Great Elder ng Ling Yun Sect at sinabi pa na kapag nakaalis siya doon ay papahirapan ng gumawa noon sa kanya. Dumating naman si Great Demon Xuanxia at ang leader nitong si Wang Feng na nagtanong kung bakit iniinsulto nito ang kanilang Divine Immortal Sect.
Nalaman ni Great Elder Qiu Wanfeng na sila ay galing sa Divine Immortal Sect at iniisip nito na bakit mayroong malakas na cultivator sa maliit na kubo na yun tulad ng dalawang nasa harapan niya dahil ang tanging makakagawa ng ganoon sa kanya ay isang entry phase realm ang lakas. Sa mga oras na yun ay hindi sumasagot si Great Elder Qiu Wanfeng kaya inutusan ni Wang Feng si Xuanxia na pagsalitain si Great Elder Qiu Wanfeng dahil ang mga taga-Divine Immortal Sect ay kinukumbinsi ang ibang tao gamit ang kabutihan. Kaya ang ginawa ni Xuanxia ay dinampot si Great Elder Qiu Wanfeng kasama ang bato at itinaas at sinabi nito na dahil sa binastos nito ang leader ng Divine Immortal Sect ay kailangan nitong mamatay at kung gusto pa nitong mabuhay ay magsalita at sagutin ang tanong ni Wang Feng. Sa takot nitong mapaslang ay nagsalita na rin at nagpakilala na siya ang Great Elder ng Lingyun Sect na pinakamalaking sect sa Xingyao Mountain Range at kung bakit naroon siya ay dahil sa hinahanap nito ang kakabreakthrough lang sa Profound General Realm na cultivator. Mula nang marinig yun ni Wang Feng ay alam na agad nito na si Ling Feiwu ang tinutukoy ni Great Elder Qiu Wanfeng kaya tinanong agad ni Wang Feng kung anong dahilan bakit hinahanap niya ito. Sumagot naman si Great Elder Qiu Wanfeng na dahil sa nalalapit ang Demon Silang Gathering ay maaaring hindi makasali ang Lingyun Sect dito dahil wala silang batang cultivator na nasa Profound General Realm. Kaya naman kailangan nilang maghanap ng mga disipulo na talentado at dalhin ito sa Lingyun Sect. Tinanong naman ni Wang Feng ang Great Elder ng Lingyun Sect kung ano ang Demon Silang Gathering na tinutukoy nito habang iniisip naman ni Great Elder Qiu Wanfeng na maaring hindi nga alam ni Wang Feng kung ano ang Demon Silang Gathering dahil ito ay nasa maliit na sect lang. Dahil matagal sumagot si Great Elder Qiu Wanfeng ay nainis si Xuanxia at inihampas sa sahig ang ulo nito. Hindi nagtagal ay nagkwento na rin si Great Elder Qiu Wanfeng at sinabi nito na ang Demon Silang Gathering ay ginagawa para talunin ang Demon Xuanxia na naging mapaminsala sa Yaori Empire libong taon na ang nakalilipas. Kahit na ang Demon Xuanxia ay na-sealed ay patuloy pa ring nararamdaman ang lakas nito kaya ang mga nakapaligid sa lugar kung nasaan ito ay nagiging masama dahil sa masamang enerhiya mula dito. Kaya ang Demon Silang Gathering ay isinasagawa tuwing isang dekada dahil ang Emperor Yaori ang nag-utos nito para ang lahat ng malalakas sa bawat sect ay dumalo at pagtulungang puksain ang mga nahawa sa kasamaan ng Demon Xuanxia. Dagdag pa nito na ang Yaori Emperor ay nagbigay ng utos sa lahat ng sect na kasali sa Demon Silang Gathering ay dapat mga kabataan lang. Kaya naman ang lahat ng sect ay nagpapalakas ng kanilang mga batang cultivator ngunit ang iba naman ay naghahanap sa buong Yaori Empire ng mga magagaling na cultivator para makapasok sa rangkang ng Demon Silang Gathering. Matapos marinig lahat ng sinabi ni Great Elder Qiu Wanfeng ay nagsalita si Wang Feng na napakahina ng mata nito dahil kung titingin siya sa napakaraming tao ay dapat nakikita agad nito kung sino ang karapat-dapat na sumali sa Demon Silang Gathering. Nagtaka naman si Great Elder Qiu Wanfeng kaya nagtanong ito kung anong ibig sabihin ni Wang Feng na dapat ay makikita na agad ang karapat-dapat na kalahok at biglang nagsalita si Demon Xuanxia na ang Demon Silang Gathering ay isinasagawa dahil sa kanya kaya napatanong si Great Elder Qiu Wanfeng kung siya ang demon na tinutukoy niya at nagpakilala na nga si Xuanxia kay Great Elder Qiu Wanfeng kaya takot na ito. Iniisip naman ni Wang Feng na hindi basta-basta ang lakas na mayroon nitong si Xuanxia para ang namumuno sa Yaori Empire ay magsagawa ng Demon Silang Gathering kada 10 taon. Kaya itinanong nito kay Xuanxia kung paano siya nakatakas sa seal ni Emperor Yaori. Sinagot naman ito ni Xuanxia at ang sabi nito kay Wang Feng ay may teknik siya na gawing dalawa ang kanyang katawan kaya ang nozzle ng Emperor Yaori ay ang kanyang kalahati. Nagtanong naman si Wang Feng kay Great Elder Qiu Wanfeng kung ano ang Demon Silang List na tinutukoy nito. Sinabi naman ni Great Elder Qiu Wanfeng na ang listahang yun ay listahan ng rangkang kung sino ang mga nakakapaslang sa mga demon na ang kasali ay ang mga matatanda ngunit sa pagkakataon ngayon ay mga kabataan ang pwedeng sumali. Naalala naman ni Wang Feng ang system na nagbigay sa kanya ng utos para maghanap ng mga disipulo at makakatanggap ito ng reward kaya naisip nito na maaring dito sa Demon Silang Gathering ay matapos ni Wang Feng ang dapat niyang gawin. Kaya agad na inalam ni Wang Feng kay Great Elder Qiu Wanfeng kung ilang araw pa ang natitira bago magumpisa ang Demon Silang Gathering at sagot naman ito kay Wang Feng ay wala nang 1 buwan ang natitira. Nagmakaawa naman si Great Elder Qiu Wanfeng kay Wang Feng kung pwedeng siya ay pakawala na dahil sinabi na nito ang mga gustong malaman ni Wang Feng. Ngunit nagtanong pa ulit si Wang Feng kung anong gagawin nito kung sakaling makita niya ang hinahanap nitong cultivator. Sumagot si Great Elder Qiu Wanfeng at sinabi nito na dadalhin niya sa sektang cultivator na yun. Ngunit si Wang Feng ay hindi madaling lokohin dahil nga galing siya sa modernong panahon kaya nagtanong ulit ito kung ano pa ang gagawin pagkatapos madala sa Lingyun Sect ang hinahanap nitong cultivator.
Sa puntong yun ay nagpawis na ng matindi si Great Elder Qianfeng at hindi makasagot kaya nagparamdam na ng enerhiya ang dalawa sa Great Elder ng Lingyun Sect. Sa sobrang takot ay nasabi na rin ito kung ano talaga ang pakay niya kaya nagpunta doon na kapag maliit na sektang pinagmulan ay sirain ang sect at ikulong sa Lingyun Sect ang hinahanap nitong cultivator. Nang malaman ni Wang Feng yun ay agad na pinapatay kay Xuanxia ang Great Elder at si Xuanxia naman ay natutuwa dahil ito ang gustong gawin nito. Hindi nagtagal ay unti-unting dinudurog ni Xuanxia si Great Elder Qianfeng hanggang sa sumabog ito at binigyan ng reward si Wang Feng para sa pagpatay ni Xuanxia sa isang entry-phase realm cultivator. Sinabi naman ni Xuanxia kay Wang Feng na ngayon ay may ugnayan na sila ng isa sa malaking sect sa Yaori Empire na mas masama pa ito kumpara kay Xuanxia dahil sa ginagawa nilang mga kasamaan kaya hiniling ni Xuanxia na puntahan ang Lingyun Sect at sirain na ito. Pinag-isipan naman ni Wang Feng ang panukala ni Xuanxia at napag-isip-isip nito na hindi pwedeng panatilihin ang ginagawa ng Lingyun Sect at kung sakaling malaman nila na ang Divine Immortal Sect ang pumaslang sa Great Elder nito ay maaring guluhin sila ng Lingyun Sect kaya naman pumayag na si Wang Feng ngunit mag-obserba muna sila doon bago gawin ang pagsira. Dumako naman tayo sa Yaori Imperial Capital na tinatawag nilang Yaori City kung saan nagtitipon-tipon ng mga tao tulad ng mga naglalakbay mula sa malalayong lugar at mga nagnenegosyo ng iba-ibang kagamitan at armas. Narito rin ang tahanan ng isa sa mga namumuno sa Yaori Empire na si Lin Taiyang na isa sa mga marquis at ama ni Lin Yunyi. Nagtanong si Lin Chanzong kay Elder Wang kung bakit hindi pa nabalik si Lin Yunyi sa pagpaslang sa pamilya ng Ling. Sagot naman ni Elder Wang ay nagpadala na ito ng mga tauhan para sabihing kailangan na ni Lin Yunyi na bumalik sa kanyang ama kaya sigurado si Elder Wang na pabalik na ito. Nagliwanag naman ng isang tableta na hawak-hawak ni Elder Wang at ito ay ginagamit paghatid ng mga impormasyon mula sa malayong lugar. Sinabi ni Elder Wang na baka nag-aalala si Lin Yunyi kay Lin Chanzong kaya nagpadala muna ito ng impormasyon sa kanya. Natuwa naman ang marquis dahil hindi siya nakakalimutan ng anak nitong si Lin Yunyi kaya inuutos nito na tignan ang nilalaman ng tableta. Ngunit nang buksan ni Elder Wang ang mensahe ay agad itong namutla at sinabi kay Lin Chanzong na ang anak nitong si Lin Yunyi ay namatay sa Xingyao Mountain Range. Dahil dito nabalutan ng galit ang mukha ni Lin Chanzong at naglabas ng napakalakas na enerhiya. Sa Yaori City ng Yaori Empire ay may nagbabantay sa mga kilos at nangyayari sa buong nasasakupan nito ang pangalan niya ay si Li Qingchen na pinuno ng Imperial Guard. Sa hindi kalayuan ay nakikita nito ang hukbong sandatahan ng Chanling na palapit sa pintuan ng Yaori City at ang namumuno dito ay walang iba kung hindi si Lin Chanzong. Habang nakasakay sa alaga nitong kilin ay makikitang nagmamadali ito na umalis sa Yaori City at habang galit na galit pa rin. Pinigil naman ito ni Li Qingchen at ang sabi nito ay isang krimen ang pagdadala ng Chanling Army nang walang pahintulot ng Emperor. Sagot ni Lin Chanzong na alam nitong nagkakamali siya ngunit ang kaisa-isang anak nito ay namatay sa Xingyao Mountain Range kaya mas gugustuhin nitong mamatay kaysa mabuhay kaya igaganti nito ang kanyang anak at kapag nagawa yun ay babalik siya sa Yaori City para humingi ng kapatawaran sa Emperor. At naglabas ng malakas na enerhiya si Lin Chanzong at sinabing walang makakapigil sa kanya sa pagkuha sa bangkay ng kanyang anak kahit na si Li Qingchen ay hindi nito kikilalanin bilang Imperial Guard kung hahadlangan niya ang gustong gawin ni Lin Chanzong. Bigla namang nagsalita ang Emperor na ang naging dahilan ng kanyang pagwawala ay dahil sa namatay nitong anak at ito ay naiintindihan ng Emperor at pinayagan si Lin Chanzong sa kung anong gagawin nito ngunit ang utos ng Emperor ay kapag bumalik siya sa Yaori City ay pupunta agad ito sa kanya. Nagbigay galang naman si Li Qingchen sa utos ng Emperor at pinalampas niya ang lahat ng kasama ni Lin Chanzong at sinabing pagkatapos ng lahat ay pupunta si Lin Chanzong sa Emperor at humingi ng kapatawaran sa mga ginawa niya. Kaya bago umalis ng Yaori City si Lin Chanzong ay nagpasalamat muna ito sa Emperor dahil sa pagpayag nito na makaalis siya at makapaghiganti para sa anak nito at tanggap nito na nagkakamali siya kaya pagbalik nito ay ipinangako ni Lin Chanzong na tatanggapin nito ang parusa para sa kanya. Hindi nagtagal ay nakaalis na nga si Lin Chanzong at Chanling Army habang pinagmamasdan ni Li Qingchen ang mga ito at nasabi na lang na hindi talaga maiiwasan ang pagdanak ng dugo. Dumako naman tayo sa Lingxiao Peak dahil nakarating na si Wang Feng at Yao Yu sa Lingyun Sect at nakita nila ang isang lalaki na binubugbog ng mga disipulo ng Lingyun Sect. Nagmamakaawa naman na patawarin na siya ng Young Master ng Lingyun Sect ngunit patuloy pa rin ang pagbugbog dito. Kaya pala binubugbog ito ay dahil sa iniwasan nito ang halik ng Young Master ng Lingyun Sect na si Chengxen na isang lalaki pero pusong babae kaya nagalit sa kanya.
Kasama ni Chengsen ang tatlong pangit na ito at sila ay malaki ang pasasalamat sa mga magulang nila dahil lumaki silang pangit at kung hindi matutulad sila sa lalaking binubugbog nila ngayon. Sabi naman ni Chengsen ay ang alipin kahit na anong gawin ngunit hindi makayanan ng lalaki ang ilang hagupit ng letigo nito siya ay tunay na walang halaga. Nakita ni Wang Feng ang lahat at iniisip nito na ang Lingyun Sect ay tunay na masama at mapagmataas kaya hindi na sila magbabago pa. Ngunit biglang bumati ang system kay Wang Feng dahil nakakita na naman ito ng isang maabilidad na tao at tinatawag itong Fearless. Sa una ay akala ni Wang Feng na si Chengsen ang Fearless na tinutukoy ng system kaya naman hindi maipinta ang mukha ni Wang Feng ngunit itinuro naman ng system kung sino ang tinutukoy nito at nakahinga na ng maluwag si Wang Feng. Nagtataka naman si Wang Feng dahil kung siya ay ang Fearless na tinutukoy ng system ay bakit siya nabubugbog ng ganon. Iniisip naman ni Wang Feng na maaaring katulad ni Li Qing ang sitwasyon ng lalaking iyon na isang mortal ngunit may abilidad na fearless na hindi pa nabubuksan kaya para may sama sa kanyang disipulo ay umaksyon na si Wang Feng at pinahinto ang ginagawa ni Chengsen na pambubugbog. Tumigil na itong si Chengsen sa pagbugbog sa lalaki at lumingon sa kanyang likuran para alamin kung sino ang nagsalita na huminto ito sa kanyang ginagawa. Pagharap naman nito ay nakita ni Chengsen si Wang Feng kaya sa kanya ibinaling ang atensyon nito na gusto niyang manghalik ng lalaki at nagmamadaling lalapit kay Wang Feng. Nagutos naman si Wang Feng kay Elder Yaoyu na sampalin si Chengsen kapag lumapit sa kanya dahil isang kabastusan ito sa leader ng Divine Immortal Sect. Hamarang naman si Elder Yaoyu at naglabas ng konting enerhiya kaya napahinten si Chengsen sa paglapit at hindi na itinuloy ang balak nitong humalik kay Wang Feng. Samantala ang tatlong pangit ng Lingyun Sect ay manghang-mangha kay Elder Yaoyu dahil sa taglay nitong kagandahan. Narinig naman ito ni Chengsen at dahil sa natalo ito sa kagandahan ay nagalit ito at iniutos sa tatlong pangit ng Lingyun Sect na hulihin at paslangin si Elder Yaoyu dahil ayaw nga nito na may mas gaganda pa sa kanya. Pinalibutan na nga ng tatlong pangit ng Lingyun Sect si Elder Yaoyu at manyak na manyak sa kagandahan nito. Habang si Wang Feng ay pinagmamasdan ng tatlong pangit ng Lingyun Sect ay nag-iisip na kahit siya ay hindi magawang maglandi kay Elder Yaoyu kaya naman ang mga ito ay tinatapon ng kanilang mga buhay sa wala. Si Elder Yaoyu naman ay inilapat ang daliri sa tatlong pangit ng Lingyun Sect at nabalutan ng yelo ang kanilang mga mukha hanggang ang mga ito ay parang naging statwa na inukit sa yelo. Nang makita ito ni Chengsen ay sinabi nito na ang lakas ng loob ni Elder Yaoyu na patayin ang disipulo ng Lingyun Sect sa loob ng sarili nitong sect. Nagsasalita pa nga si Chengsen ngunit tumahimik bigla dahil sa pinagyelo na ni Elder Yaoyu ang mukha nito. Bigla naman pinahinto ng lalaki na kanina ay binubugbog ni Chengsen si Elder Yaoyu gamit ang sarili nitong kamay kaya nabalutan ng kaunti ang braso ng lalaki at huminto naman si Elder Yaoyu habang si Chengsen ay napaupo na lang sa takot. Kaya nagtanong si Elder Yaoyu sa lalaki kung bakit gusto pa nitong iligtas si Chengsen kahit na kanina lang ay binubugbog siya nito. Samantala bumalik naman sa pagiging arogante si Chengsen at inutusan nito ang lalaki na si Li He na paslangin si Elder Yaoyu at bibigyan ito ng reward na halik ngunit biglang sinakal ito ni Li He. Habang sakal ni Li He si Chengsen ay itinaas ito gamit ang kanyang isang braso at sinabi ni Li He kay Chengsen na hahayaan sana nito na mabuhay si Chengsen hanggang bukas ngunit sa mga ginagawa nito ay parang gusto na nitong mamatay kaya kung iba ang papaslang sa kanya ay hindi siya magiging masaya at pagsisisihan ni Li He na hindi siya ang makapaslang kay Chengsen. Kaya si Li He ay piniga ang leeg ni Chengsen at ilang saglit pa ay nawalan nito ng buhay at itinapon ni Li He ang katawan nito sa lupa na parang basura at sinabi ni Li He na pinangunahan na nito ang pagpaslang sa kanya. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari ay si Wang Feng naman sa isang banda ay tahimik lang na nakamasid at iniisip na ang taong yun na si Li He ay hindi basta-basta fearless lang. Nagtanong naman si Wang Feng sa system kung anong dahilan bakit tinawag nito na fearless genius si Li He ngunit ang system ay hindi naging mabait sa kanya at pinagbabayad ito ng 1,000 puntos para malaman ang gustong malaman nito tungkol kay Li He. Dahil dito napilitan magbayad si Wang Feng at nalaman nito na ang totoong pangalan ni Li He ay Li Changgang at ito ay pinakamalakas na lalaki sa Profound Emperor Realm ngunit sa hindi malamang dahilan ay namatay ito at ang kanyang kaluluwa ay sumanib sa isang treasure at nabuhay muli sa tulong nito bilang Li He. Iniisip naman ni Wang Feng na ang sabi sa sinaunang kwento ay ang isang Profound Emperor Realm ay kayang wasakin ng isang empire na siya lang ang gagawa nito ngunit ang pagtataka ni Wang Feng ay kung may ganoong lakas si Li He sa nakaraan ay bakit hindi ito lumaban sa pang-aapi sa kanya. Ang sabi naman ng system kay Wang Feng ay itinatago ni Li He ang kanyang muling pagkabuhay ngunit kapag may nang api sa kanya ay bigla na lang nawawala kinabukasan at hindi napapansin na sila ay wala na.
Ngayong alam na ni Wang Feng ang tungkol kay Li He ay iniisip nito na hindi dapat maliitin ang tulad ni Li He na isang walang awa na tao kaya nagtanong ito sa system kung ano ang cultivation ni Li He ngayong nabuhay muli at ang sabi ng system ay mula sa muling pagkabuhay ay mabilis tumaas ang kanyang cultivation dahil sa pagsanib ng kanyang kaluluwa sa Supreme Treasure. Sinabi pa ng system na isang taon na mula nang magsimula muli ito sa pagkukultivate pero nakaabot na ito sa entry phase realm kaya hindi naman nakalain ni Wang Feng na ang sinabi niya kay Li Qing noon ay may nakagawa na. Ngayon iniisip ni Wang Feng na si Li He ay dati ng Profound Emperor Realm at ngayong nabuhay muli ay mabilis na tumaas ang cultivation kaya si Li He ay may magandang kinabukasan at hindi nagtataka si Wang Feng kung bakit sinabi ng system na isang peerless genius ito at ang nababagay lang na sect para sa kanya ay ang Divine Immortal Sect para alagaan ang nagtatagong dragon na ito. Kaya sinabi ni Wang Feng kay Li He na ngayong pinaslang niya ang Young Master ng Lingyun Sect ay hindi naligtas sa lugar na yun kaya niyaya ito ni Wang Feng sumama sa kanila para maging ligtas ngunit sumagot si Li He na sino si Wang Feng sa tingin nito. Sagot naman ni Wang Feng ay dahil alam nito ang lihim ni Li He na siya si Li Changgang. Kaya napaisip si Li He na alam niyang walang Profound Sovereign Realm sa Lingyun Sect o kahit sa Xingyao Mountain Range ngunit itong babaeng nasa tabi ni Wang Feng at sumusunod sa kanya na may respeto at hindi nito nakikita na sasaktan ito ni Wang Feng kaya gusto na nitong sumama at kung ang sitwasyon ay hindi na tama ay pwedeng gamitin ni Li He ang kanyang trump card. Sa mga oras na yun ay dumating ang leader ng Lingyun Sect at ama ni Chengsen na pinatay ni Li He at sinabing sino ang nangahas na saktan ng kanyang pinakamamahal na anak. Nakita na lang nito si Chengsen na nakahandusay sa sahig at wala ng buhay kaya umiyak ito habang unti-unting lumalapit sa katawan ng kanyang anak. Hinawakan nito ang ulo ni Chengsen at makikitang bali ang leeg nito at labas pa ang dila. Ilang saglit pa ay tinanong nito si Elder Yao Yo kung siya ba ang pumatay sa tatlong pangit ng Lingyun Sect na inutusan nito na protektahan si Chengsen. Sinagot naman ni Elder Yao Yo ng oo habang walang makikitang reaksyon sa kanyang mukha. At habang umiiyak ay sumabog na sa galit ang leader ng Lingyun Sect at ang sabi kay Elder Yao Yo ay siya pala ang pumatay sa anak nito kaya nagbanta ito nang hindi na makakalabas pa ng buhay si Elder Yao Yo sa Lingyun Sect. May mga elder naman sa hindi kalayuan ang nag-uusap-usap na ang sabi ng isang elder ay paanong nangyari na may magandang babae ang nasa Lingyun Sect. Sabi naman nung isang elder ay nakakapanghinayang na ang isang magandang babaeng tulad ni Elder Yao Yu ay mamatay lang. Sabi ng pangatlong elder ay talagang nakakaawa dahil pinatay niya ang Young Master ng Lingyun Sect. Gusto namang patayin ni Li He ang leader ng Lingyun Sect ngunit tinanong ni Wang Feng ito kung gusto niya ng buhay kapalit ay buhay. Nanginginig ang leader ng Lingyun Sect habang nakatayo lang si Elder Yao Yu at pinagmamasdan nito. Sumagot naman ang leader ng Lingyun Sect ng oo habang makikita dito na talagang gusto nito. Ang gusto pala ng matandang ito ay makapagbigay ng anak si Elder Yao Yu sa kanya kaya naman tuluyan ng lumabas sa katawan ni Chengsen ang kanyang kaluluwa dahil sa sinabi ng kanyang ama. Nagtitimpi naman sa galit si Wang Feng na napakagat pa ito sa kanyang labi dahil ang akala nito ay talagang nagmamalasakit siya para sa kanyang anak. Ngunit kinalumutan nito ang anak na si Chengsen para sa kamanyakan nito. Si Elder Yao Yu naman ay galit na tumingin sa leader ng Lingyun Sect at sinabing naghahanap ng kamatayan nitong leader ng Lingyun Sect. Kaya nagutos si Wang Feng kay Elder Yao Yu nang gusto pala ang anak kaya pagbigyan ng kanyang hiling at dahan-dahan naglakad si Elder Yao Yu papunta sa leader ng Lingyun Sect. Lumalapit nga si Elder Yao Yu at ang leader ng Lingyun Sect ay nagsimula na rin lumapit at nagsabi ng siya ay maawang leader sa buong mundo kaya hindi nito basta nalang sasaktan si Elder Yao Yu kaya hinamon naman ito si Elder Yao Yu kung maiiwasan nito ang kanyang atake. Kung maiiwasan nga ni Elder Yao Yu ang atake nito ay mawawala ng saysay ang pagkamatay ng kanyang anak. Ngunit kung hindi nito maiiwasan ay mananatili siya sa Lingyun Sect at pagbabayaran ang ginawa nito kay Chengsen na mayroong pagkamaniak ang pagkasabi. Hindi naman sumagot si Elder Yao Yu sa gustong mangyari ng leader ng Lingyun Sect ngunit kitang-kita na galit si Elder Yao Yu. Masaya naman ang leader at ang sabi ng leader ng Lingyun Sect ay dahil sa hindi pagsagot sa kanya ay ituturing nitong pumapayag si Elder Yao Yu. Naghanda naman ito sa pag-atake at nagpalabas ng enerhiya sa kanyang kamay at sa isang tingin pa lang dito ay masasabi na isang malakas na atake ang gagawin ng leader ng Lingyun Sect. Hanggang sa umatake na nga ito at nagmanifest ng isang malaking kamay na ang pangalan ng teknik na ito ay Lingyun Palm habang ang elder na si Yao Yu ay nakatayo lang at naghihintay sa tamang pagkakataon para umatake. Tumama na nga ito kay Elder Yao Yu ngunit hindi pa rin ito kumikilos. Hanggang sa mabalutan ito ng enerhiya ng leader ng Lingyun Sect at itinataas ng bahagya sa himpapawid.
Ilang saglit lang ay may pulang likido ang nagpatakan hanggang sumabog ang enerhiya na bumabalot kay Elder Yao Yu. Sa pagsabog namang yun ay may naiwang bakas ng malaking kamay na nalikha dahil sa dugo at unti-unting nakikita ang kabuuan habang nahahawi ang usok mula dito. Ang sabi ng ilang elder na nanunood lang ay gaya ng inaasahan sa teknik ng kanilang leader na tinatawag na Lingyun Raining of Needle ay isang kahangahangang kakayahan. Ang teknik na ito ay pinipiga ang kalaban gamit ang manifestation na kamay para maalis ang dugo at laman. Sabi naman ng isang elder ay ang paraan pala ng leader ay para lituhin ang magandang babae para mapatay niya ito sa isang galaw lang. Nagsalita naman ng isa pang elder na nanunood at ang sabi ay malupit ang leader dahil hindi muna inenjoy ang kagandahan ng babae bago siya patayin. Nagsalita naman ang leader ng Lingyun sect at sinabing hindi na mahalaga ang kagandahan nito dahil sa naglakas ng loob si Elder Yao Yu na paslangin ang anak nitong si Chengsen ay kamatayan lang ang naghihintay sa kanya. Nagtanong naman si Li He kay Wang Feng kung paano nito nagagawang panuorin lang si Elder Yao Yu na mapaslang ng ganun ni Leader Chen Feng. Kaya sabi ni Wang Feng ay kung anong mata nito ang nakakita na patay na si Elder Yao Yu. May katawan naman na bumagsak sa hindi kalayuan kay Leader Chen Feng at ang akala nito ay katawan ni Elder Yao Yu ito. Ngunit nang mapagmasdan ng isang elder ang katawan ay hindi ito kay Elder Yao Yu kung hindi sa isa nilang kasama sa Lingyun sect. Hindi naman makapaniwala si Leader Chen Feng at hinahanap nito kung nasaan si Elder Yao Yu. At nagsalita bigla si Elder Yao Yu na nasa taas ng isang poste sa Lingyun sect at sinabi kay Leader Chen Feng na naiwasan nito ang kanyang Lingyun palm technique. Ilang saglit pa ay tumalon si Elder Yao Yu papunta kay Leader Chen Feng at habang bumababa ito ay nagsabi si Elder Yao Yu na siya naman ang aatake para malaman kung kaya ni Leader Chen Feng na iwasan ang kanyang palm technique. Si Leader Chen Feng naman ay gustong counter ang atake ni Elder Yao Yu kaya aatake ito gamit ulit ang palm technique at sinabi pa nito na hindi siya naniniwala na si Elder Yao Yu ay malakas. Naglapat na nga ang mga kamay nila at naglabas ng malakas na enerhiya. Sa ilang saglit pa ay unti-unting natatalo sa palakasan ng enerhiya si Leader Chen Feng ni Elder Yao Yu at makikita na dumadami ang yelo sa paligid ni Leader Chen Feng. Ang mga pulang likido na matutulis ni Leader Chen Feng ay unti-unting nabalutang ng yelo ni Elder Yao Yu, hanggang sa tumama ang matutulis na sibat ng yelo na tumagos hanggang sa likod ni Leader Chen Feng at tumusok sa sahig ng Lingyun sect. Ang mga elder naman ng Lingyun sect na naroon at nakakita ng pangyayari ay nanginginig sa takot at sinabi ng isang elder ay ganun lang namatay ang kanilang leader sa Lingyun sect. Sagot naman ng isa ay ang leader nila na nasa entry phase realm ay namatay sa pamamagitan lang ng isang atake mula sa kahangahangang babae na ito. At ang isang elder naman ay nagsabi kung ano pa ang dapat nilang gawin. Habang nagkakagulo sa Lingyun sect dahil sa pagkamatay ng kanilang leader na si Chen Feng ay nagsalita si Wang Feng na siya ay ang leader ng Divine Immortal sect na nagsasabing mula sa araw na yun ay wala ng Lingyun sect. At umalis na sila doon pero bago umalis ay sinabi pa nito na wala na ring susunod pang Lingyun sect na itatayo sa lugar na yun ng Ling Xiao Peak. Ang mga disipulo naman at elder ng Lingyun sect ay pinagmamasdan si Wang Feng at Elder Yao Yu habang ito ay papalayo at makikita na may namumuong ulap sa himpapawid na halos matakluban na ang langit. Sa Lingyun sect naman ay nag-iiyakan ang mga disipulo at sinabing sa wakas ang Diyos ng kamatayan ay nakaalis na rin. Ang isang elder naman ay nagsabi na sa tingin ba ni Wang Feng ay mawawala ang Lingyun sect sa mga pananakot nito at dumura pa ito sa sahig. Ilang saglit pa ay sinabi ng elder na ito na ngayon ay wala na si Chengsen at ang leader Chen Feng ay pwede na silang maglagay ng kapalit sa mga ito sa lalong madaling panahon. Ngunit nagsalita naman ang isang elder habang nakatingala sa langit at sobra ang panginginig sa takot. Nagtanong naman ng isang elder ay kung anong pinagsasabi ni Elder Bai at bakit nanginginig ito. Sagot naman ni Elder Bai ay ngayong wala na ang Lingyun sect paano pa magkakaroon ng bagong leader. Kaya pala nanginginig sa takot si Elder Bai ay dahil may malaking bloke ng yelo ang pabagsak sa buong Lingyun sect at ang mga disipulo maging ang mga elder ng Lingyun sect ay takot at hindi na alam ang gagawin sa mga oras na yun. Ilang saglit pa ay tumama na nga sa buong Ling Xiao Peak ang bloke ng yelo at kitang-kita ang malakas na impact nito. Kaawa-awang mga disipulo ang makikita sa paligid ng Lingyun sect na nadamay lang dahil sa mga masasamang leader ng kanilang Lingyun sect. At hindi nagtagal ay nadurog ng husto ang Ling Xiao Peak kasama ang Lingyun sect at ang mga disipulo nito. Samantala ay may isang elder naman ang nakaligtas sa sakuna na nangyari sa Ling Xiao Peak ngunit wala na siyang babalikan pang Lingyun sect. Sa ilang saglit lang ay may dumating at nagtanong kung nasaan si Leader Chen Feng at ang tono ng pagsasalita nito ay galit na galit at ang elder naman ay halos mabaliw na sa mga nangyayari sa mga oras na iyon.
Ang akala ng elder ay nagbalik si Wang Feng kaya hindi makagalaw at naiiyak na lang habang nakaluhod. Ngunit ang dumating pala ay si Ling Chanzong na nakasakay sa kilin nito at ang Chanling Army na nasa likuran. Natauhan naman ng elder at napag-isip-isip na bakit nga itatanong ni Wang Feng si Leader Chen Feng kung sila ang pumatay sa kanya kaya naging maayos ulit ang pag-iisip nito nang makita si Lin Chanzong. Ngunit paglapit ni Lin Chanzong sa kanya at ang kilin ay nakaharap dito ay mas lalong natakot ang elder na muling napaluhod at hindi makagalaw habang nagtanong si Lin Tinazong kung siya ay si Chen Feng. Natatakot naman sa kilin ng elder at sumagot ito na hindi siya si Chen Feng at ang leader ng Lingyun sect ay patay na. Nagpakilala naman si Lin Chanzong na siya ang marquis ng Changlin sa Yaori Empire at nagtanong kung kilala nito ang pumatay sa kanyang anak na si Lin Yunyi. Nagulat naman ang elder at napatanong sa sarili kung sino ang maglalakas ng loob para patayin ang anak ng isang marquis ng Yaori Empire. Agad naman yumuko at nagsabi na alam nito kung sino ang pumatay sa kanyang anak. Pinagsalita naman siya ni Lin Chanzong habang makikita ang matinding galit sa mga mata nito. Kaya nagsalita ang elder na ang pumatay sa kanyang anak ay iisang tao lang na pumatay din sa sect leader ng Lingyun sect na si Chen Feng. Itinanong ni Lin Chanzong kung sino yun sa napakabigat na tono ng pagsasalita nito. Iniisip naman ng elder na para makabawi kay Wang Feng sa pagwasak nito sa Lingyun sect ay sasabihin nito na siya at ang Divine Immortal sect ang pumatay sa anak ng marquis. Kaya sinabi nga ng elder kay Lin Chanzong na ang lalaking pumatay sa anak nito ay nagpakilalang leader ng Divine Immortal sect.